Ngayong Mayo ay pinagdiriwang natin ang mga araw ng mga ina. Ang pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina ay walang kapantay. Hindi kailanman sumusuko para sa pamilya. Ito ang kwento ng isang ina at guro na taga Santa Cruz, Bato, Camarines Sur sa Bicol na nagkaroon ng stage 4 Hodgkin lymphoma. Sinubok ang katatagan ng kanyang pananampalataya para sa kanyang pamilya. Pakinggan natin si Mrs. Jocelyn Tanay Lipata sa kanyang napagtagumpayang pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at sa tulong ni Santo Padre Pio. Nagkaroon po ako ng malubhang karamdaman, stage 4 na Hodgkin lymphoma. Sakit po ito sa dugo at immune system. Actually, hindi ko po kilala si Padre Pio. Wala po akong idea kung sino po siya. Pero every time po pumupunta kami ng Cavite sa bahay namin from Bicol, nadadaanan po namin yung bukana ng Padre Pio. Na-curious po kami, sabi namin, gusto kong puntahan. At simula noon, natuto na po kaming magsimba dito every time na pumupunta po kami. Nung may sakit ako. So one time, pumunta kami dito nung papunta na po kami ng Cavite, ng Manila, dahil kailangan ko na pong i-chemo. Kasalukuyan pong nandito noon ang relics ni Padre Pio. October 2018, hindi ko na po nang kayang maglakad. Inaakay na lang ako ng asawa ko at ng kapatid ko. Sa kabutihang palad po, sa kabutihan ng mga tao, inalalayan po nila ako. In-assist po ako kung paano ako makakalapit sa relics ni Padre Pio. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na manalangin ng mataimtim sa relics. At sa kapangyarihan po ng panalangin ni Padre Pio at ng Diyos, noon din po pagkakataon na yun, nagkaroon ako ng lakas. At habang pauwi na po kami, nakapaglakad po ako mag-isa nang walang maalalay sa akin. Kaya naniniwala po ako na makapangyarihan ang panalangin ni Padre Pio, lalo na sa may mga ganitong karamdaman. Yung papa ko po, tinutulungan niya po ako kasi siya po ang mas mahilig po na magnovena. Tinutulungan niya po ako kung paano po magdasal. Meron po kaming novena ni Padre Pio, yun po ang dinadasal namin, araw-araw. Actually po, very grateful po talaga ako sa Panginoong Diyos. After 2019, nag-chemo ako. Nakabalik po uli ako sa trabaho ko. Balik po yung buhay ko. Bumalik po ako ng trabaho ng June. And then, December 2019 po, after po ng ilang months, dineclare na po ako na magaling na po ako sa karamdaman. Nagkaroon pa po ako ng maraming mga pagsubok, pero nanatili ako matatag at nagtiwala sa Panginoon. Patuloy pa ako sa pag-aaral at ngayon po ay very unexpected po. Gagraduate na din po ako ng PhD. So, very grateful po ako sa Panginoon sa napakadaming pagpapala. At binigyan pa niya po ako ng isa pa pong anak. Sa tulong po ng Diyos, nagkaroon pa ako ulit ng maayos na buhay. March 2019 po, right after nung chemo ko, 6th cycle po ng chemo ang pinagdaanan ko. Ang Panginoon ay laging nasa atin. Kahit anong pagsubok na ibigay sa atin ng Panginoon, lahat yun ay pagsubok lang at lilipas yun. Ang kailangan lang talaga natin is magtiwala sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Huwag lang tayong bibitiw sa pagkapit sa Kanya. Lahat ng problema ay malalagpasan basta't may pananampalataya po tayo sa Panginoon. Lubos po ang pasasalamat ko kay Padre Pio. Isa po siya sa naging gabay ko. Isa po siya sa naging kakampi ko ng mga panahon na nangangailangan ako ng tulong ng Panginoong Diyos. Naniniwala ako na napakamakapangyarihan ng kanyang dasal at lahat ng dasal na hiniling ko na ipaabot niya sa Panginoon ay dininig ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako kay Padre Pio
sa lahat ng pagpapala at panalangin na ipinagkaloob niya. Sa mahal na Diyos, ang buhay ko ay utang ko talaga. Wala ko sa buhay kong ito ngayon kung wala ang pagpapala ng Diyos. So naniniwala ako na may misyon pa ako sa mundong ito. At kung ano man po yun, dalangin ko na bigyan ako ng lakas ng Panginoon para magampanan ko lahat kung ano man yung misyon na yun na ibinibigay niya sa akin. Tunay nga na everything happens for a reason. Tandaan, faith makes all things possible and hope make all things work. Minsan ay sadyang hahagupitin ka muna ng sakit. Ikaw ay masusugatan at manghihina. Ngunit ika'y muling makakabangon kung patuloy kang mananampalataya at magpapaubaya sa Panginoon.